Sinimulan yun eh. Pag-usapan na natin yung flood control project, no? Actually, this was the elephant in the room naman. Tsaka, ito lang, para lagyan natin ng konting preliminaries. Baka sabihin, napakasama nyo na naman sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Actually naman kasi pag binabaan nun talaga natin yung standards natin, hindi natin pinairal yung civics, talaga namang, 10 out of 10. Actually, 12 out of 10 yung kanyang zona. Kaso kung gagamitin natin talaga yung tamang pamantayan, marami pong kulang. And yan po, pinag-usapan na, yan yung elephant in the room dahil ramdam na ramdam yan ng maraming Pilipino, yung flood control. Ano po bang tingin ninyo? In terms of outline, kompleto naman kasi nagsimula siya sa economic, tapos may social siya, tapos political, institutional, diba? Pero pag inisa-isa mo at hinimay mo na yung section na yon, parang sa umpisa pa lang na-disappoint na ako kasi parang barangay captain level yung presentation eh. Enumeration, pero walang mga datos. We're talking of a midterm speech. Pero walang baseline, ano bang direksyon nito, anong patutunguhan, walang ganon. And ang napansin ko lang, ito ay mga halos response sa mga criticism sa kanya, parang yun ang in-outline di ba? Saan ba tayo inaway ng mga nakakaraang taon? Sa PhilHealth, sagutin natin yan, PhilHealth. Dito sa budget, sagutin natin yan. Itong lumabas yung pagbabaha, lagyan natin dyan. Parang ganon yung pero yung mga essentials talaga na parang okay, so solve natin yan. Halimbawa, yung issue ng public utilities. Binanggit niya, pinatamaan niya yung Villar, pero hindi naman niya sinabi. Yung kuryente sa Siquijor, Villar din pala yun. Hindi rin niya sinabi. Sabi lang niya, isosolve natin yung mga yan, pero ano yung policy approach na gagawin para hindi na mauulit yan? So for me, parang ang daming lip service, ang daming pangako, pero walang malinaw na policy direction na ibinibigay sa pagkakataon na kung saan kaharap pa naman niya yung Senado, yung House of Representatives, at syempre yung Supreme Court, diba? So for me, hilaw na hilaw. Hindi kaya dahil he was trying to be populist kasi nga learning the lessons from the elections, ito yung mga parang frontline issues na nararamdaman. And finally, baka yun ang advice sa kanya ng kanya napakagaling na communications team, diba? Sir, talagang got issues sa pag-usapan natin tapos maging self-deprecating ka ng konti. Aminin mo yung mga pagkukulang and then you do something about it. Baka naman yun ang advice, di ba? Ginawa niya yun nung last zona niya, di ba? Yung opening paragraph niya. We're the fastest growing economy in the region pero hindi nararamdaman ng tao. Gulat ako ron nung inamin niya na hindi nararamdaman ng tao. Pero kasi hindi niya pwedeng sabihin ngayon we're the fastest growing economy in the region The growth is still positive. But we have the lowest diba, GDP per capita. We have the lowest volume of investment. FDIs. So walang datos na maipresenta. Kaya nag-enumerate na lang na nagpamigay siya ng bangka sa mga mangingisda, diba? Tataas na yan yung investment. Zero tariff na Zero tariff sa US. Tataas na yan. Ano ba kayo? No? Dami yung negative Problema sa inyo, naka 19% na. Dami yung pang hinihingi. Ano ba naman yung... Uy, pero na-surprise ako sa mga interview sa binibigay ko tsaka doon sa event na Akbayan. Sabi ko, meron ako isang bagay na gusto ko talaga pag-usapan ng Pangulo. Pero baka hindi niya gagawin because it might be very difficult for a Marcos to discuss corruption. Aba? Ginawa, diba? Pero actually, too late the hero. Too late the hero. Grabe, after midterms ka pala magdi-discuss ng corruption. Kahit sinong tanongin mo, di ba sinasabi ng iba, mas malalaro yung corruption under this administration. Masyado ka namang negative. Hindi ko sinasabing siya mismo may binubulsa, no? Pero yung usap-usapan, di ba? Yung mga, if you're not training in your people, di ba? Or supporters dyan sa ibang ahensya, di ba? O sa kamera, magre-reflect yun sa Pangulo. Lalo kung speaker, pinsan mo. I mean, matinding issue talaga yung corruption simula nung unang taon pa lang niya, tapos taon-taon yun ang kinakaharap niya. So medyo imposibleng takasan niya yan at huwag niya yan i-discuss, no? But it's still surprising na binanggit niya, although hindi naman directly na talaga in-identify kung sino yung mga involved sa corruption na to. Tapos yung mga solusyon niya, medyo off for me, ha? So for example, kinulang kasi kung presidente yung nagsasalata, inaasahan ko medyo kompleto yung package. Halimbawa sa usapin ng audit, access to information, ito nga public utilities, dudugtungan ko na yan na i-institutionalize natin ang people's audit sa mga public utilities.
Diba? Paano natin ito susolusyonan? Hindi lang yung I'm gonna go after. Hindi pa sinabi ng mga Villar. But, dapat sana may public disclosure ng Nagpa naman yung camera. Ano pa bang gusto mo? Gusto ko may identification. Nakaabang yung cameraman eh. Alam mo, parang may copy siya ng speech eh. No? O, ipapan mo na. Nauna nga yung pagpan kay General Torre. Wala pa yung hirit ng Pangulo eh. Diba? Wala siyang choice eh, kung i-discuss itong corruption dahil ito yung first SONA na after nung controversy sa sa budget. Yes. Diba? Last year. Ito yung first SONA after nun. Ikalawa, ito yung first SONA after nung midterm election na supposed to be a plebiscite on his government. Referendum on the president. At medyo nag-fail yung referendum at saka plebiscite na yan. At primarily, dahil nga doon sa nangyaring controversy sa budget. Diba? So, wala siyang choice. Kailangan niyang talakayin eh. Yung isa lang na hindi niya masyadong tinalakay, na dapat sana tinalakay niya, ay yung ICC. Dahil ito rin yung first SONA na pagkatapos ng impeachment ni Sara at pagkatapos ng pagkakakulong ni Digong. No? Inaasahan ko, tatalakayin niya yun eh. Dahil may dual purpose yun eh. Ikinanto niya yung mga Duterte. At the same time, ay nagpakita siya ng strength na medyo hindi nakikita nitong mga nakaraang mga taon. So, nagulat ako na tahimik siya sa usapin ng ICC. Lalo na, sinabi mismo ng mga cabinet secretary niya, like Boying Remulla, na seryoso pinag-uusapan yung pagbalik sa ICC. Ito sana yung magandang pagkakataon para sabihin niya, babalik kami sa ICC. So, maliban dun sa pagbati niya kay General Torre, kung sinabi niya yon, mamarka ito kanyang SONA. Meron siyang defining moment. Meron siyang taas naman ng expectation mo sa Pangulo nung kakadampot pa lang nung kay Duterte na ICC, nagba-backtrack na siya na wala siyang kinalalaman doon, Interpol lang yun. Diba? Nung na-impeach si Sara, wala siyang kinalalaman doon. Ayaw nga niyang ma-impeach si Sara. Di ka na nasanay. At yan ay nire-reflect ng speech na ngayon. Wala naman siyang in-identify na kung sino ba talaga ang mga may problema. Diba? Pinapahagingan lang niya sila. Pero audit kasi ng DPWH. Audit pa eh. Parang dito, puro kayo pahaging. Kasabwat din. Diba? Kung presidente ka, DPWH maaprubahan ba yung mga flood control na yan na hindi alam ng DPWH? At saka, actually, bakit flood control lang? Daming infra projects, meron pang multipurpose building, may farm to market roads, diba? Bakit binida niya yung farm to market, ang dami ron na buo. Grabe. Papunta sa mga resort ng mga politicians. Ito sa mga viewers natin, baka sabihin nyo, napaka-nega namin. Again, tatakbo kami sa pagkapangulo, no? Kaya meron na kaming K. Yung si Senator Edo, vice lang daw ang gusto niya. Hindi kasi nakita natin to, 'di ba, yung vinito niya ng mga items doon sa 2025 national budget. Actually supot 'Di ba? Ang laki ng controversy noon. 288 billion. Sa insertions, tapos napakalamya nung kanyang action. Executive action regarding that. So, I take this with a grain of salt. Siguro isang sakong asin yung kanyang sinasabi na mahiya naman kayo, no? It's one thing to say that in SONA and to do something concretely about it. Kasi nadinig na rin natin yung sinabi niya against smugglers. Ano nangyari? Wala naman. May smuggling pa rin. Dalawang SONA yun Sinabi niya na dudurugin niya ang cartel. 2 SONAs yung second at third. So dudurugin niya yung mga hoarders at saka yung mga smugglers. Pero I still have to see na may kinasuhan or nakulong. Nandyan sa Congress Saka yung Secretary of Agriculture mo, walang ginagawa para durugin sila. Diba? At saka yung medyo matapang yun, pero parang feeling ko mali Parang walang basic governance yung nagsulat ng speech nung sinabi niya, yung budget, kapag pag nag-deviate kayo sa NEP. Oo, i-veto ko yan. Parang, alam mo yun, parang ako, binabati ako yung budget parang hindi ako pabor doon. Kasi yung buong proseso ng pinakikinggan natin sa Kongreso ay review ng accountability ng budget, diba? Tapos may isa pa niya nabanggit yung sa yung open bycam, yung transparent bycam. Ayun ang solusyon kasi doon. Dapat open bycam, hindi yung dapat huwag kayong magde-deviate sa NEP na pinopropose ko. Credit
Prof. Shelo sa open BICAM na yan. Huwag niyo kakalimutan. Si President Shelo Magno. Siya ang nagpakana niyan. Doon lang sa sorry. Doon lang sa strategy yan eh. Doon lang sa NEP, hirit ko lang to. Kasi nga, tama yung sinasabi ni Prof. Shelo, Kasi kasama yun sa buong proseso ng budget. So NEP, that's a budget prepared by the executive, kaya tinatawag siya President's Budget. At meron trabaho yung Kongreso para busisiin yan, yung claim nila power of the purse. Pero I was giving some benefit of the doubt kay President Marcos kung bakit niya binanggit yun. Baka parang that was a clear message doon sa House at saka sa Senado. Huwag kayo mag-i-insert dyan. Baka yun. Baka lang I mean, yun ang problema ko Sana dinidiretso na niya, diba? Yun naman ang controversy doon. Pero yung solution, dapat yung wastong solution. Kasi kung tatandaan mo, nawala ng budget si Sara dahil sa Congress. Dahil nung nagbigay ng NEP noon, may confidential fund pa si Sara. Tapos malaki pa yung budget ni Sara. Ngayon, malaki na naman yung budget na binigay sa kanya. Pero through the process sa Congress, doon natin nakita na, hindi pala wasto yung paggastos na ng pera niya. Kaya dapat tapyasan. Walang confidential fund. So yung process ng accountability na yun, hindi pwedeng tanggalin ni BBM dahil ang power of the purse ay nasa Congress. So ang problema natin ay yung BICAM dahil dyan nagkakaroon ng bilyong-bilyong insertion ang Speaker of the House at ang Senate President. Hindi ang solusyon, open BICAM. Ayaw mong sabihin Pero yun nga Paano kayong palakpak ng dalawa? Parang parang ano yun? Ano yung movie na yun? Kinulang, sinukat ka, pero kulang. Tinimbang ka, ngunit kulang. Ngunit kulang. Gusto ko lang dagdagan na dapat sana pinasok na niya doon na hindi lang flood madaming dimension yun kasi tinutugon niya yun sa issue ng pagbabaha. Pero yung problema niya pagbabaha, hindi lang naman flood control ang solusyon dyan. Siya na nga yung nagsabi na ito ay magiging new normal because of climate change, diba? So sana medyo na-elaborate niya. Paano mo ikakabit ang economic issues, social programs sa pagbabago ng klima na ang tugon ay hindi lamang flood control. That's one. Second, kung titingnan mo naman to sa issue ng corruption at pagbabago ng gobyerno, di dapat ikinabit na niya yung FOI para naman may freedom of information access na ang mga tao para ma-institutionalize yung pag-check kung saan ba napupunta yung mga gastusin sa infra. Hindi yung sapat na, ganito lang, ganyan. Presidente ka kaharap mo yung Kongreso, dapat binibigyan mo ng direksyon. Ito ang priority policies natin in the next X years. Tsaka na yung batas na gusto niya na ipasa. Diba? Para kasi may supposedly, past 3 years, OJT na nga niya yan Sige na nga, OJT na. Diba? 3 taon na yan. So ngayon, dapat nilalatag mo na after ng OJT mo, anong natutunan mo para gagawin na natin ngayong next 3 years? Wala Wala. Pero yung problema kasi dyan sa flood control ay hindi lamang yung libo-libong flood control projects. The elephant in the room, kaya rin nagkaroon ng ganyang klaseng corruption, ng ganyang libo-libong flood control projects, ay dahil wala namang framework Dapat kasi isa-dalawa lang ang flood control project mo. Dapat isa-dalawa lang ang iyong drainage system, ang iyong water impounding system, ang iyong waste management system. Dapat isa lang yan Ang problema, dahil marami, talagang nagbibreed yan ng corruption. Dahil kung isa lang yan, halimbawa nga, yung pinag-uusapan natin, yung sa Copenhagen, yung sa ibang mga European countries, holistic, integrated ang kanilang flood control project. Kaya ang hirap magpasok ng mga corrupt practices Dahil isa lang siya Isa lang siya na pupunta sa Laguna Lake. Isa lang siya na lalagyan mo ng dike yung Laguna Lake bago mo i-dredge at lalagyan mo ng spillway papunta sa West Philippine Sea at lalagyan mo ng drainage system sa buong NCR. Dapat isa lang yun hindi yung libo-libo dapat At dahil libo-libo siya, dahil wala nga ng isa lang, yun na nag-breed ng corruption. Dahil, ano ka magkakaroon ng flood control project na 9,000? Hindi. Yung floodway mo kasi sabi mo dapat yung floodway isa lang. Kaso maraming sumausaw. Nagsanga-sanga yung floodway mo. Ang problema sa inyo kasi, hindi nyo nakikita yung pinanggagalingan ng isang politiko. Ako nagagamit ng na yun, Ba't ko naman
bibigyan ng solusyon yung pagbaha, di nawalan ako ng flood control projects. Exactly. Pag nawalan ako ng flood control projects, paano naman ako makakakupit doon? Ano ba naman kayo? Tama ka dyan. At saka hindi ba napapansin? Mali yung framework Mali yung framework. Sorry At saka ngayon, Facebook, panahon ng epal at pictures ngayon. Di ba nakita dami nagpapamigay ng mga ayuda pag umuulan. Ganda ng mga pictures na pinopost nila ngayon online. Tama. At saka kung halimbawa, every 100 meters nga yung poste ng mga lamppost, diba? O sa bawat lamppost nakapost yung mukha nila. PR yun. Hindi tama, mali kasi yung tinitingnan yung utility Parang yung gera. Pag winakasan mo yung gera tsaka conflict, paano kikita yung mga gumagawa ng mga diba? Mga contractor, diba? Yun lang yun. Kailangan may baha. Oo. Halimbawa, binanggit nga sa energy yung solar. Pero yan ay dapat bahagi ng isang framework. Anong target mo sa energy para sa bansa? Anong target mo halimbawa end of your term, gaano karami ang renewables, gaano karami ang fossil base, di ba? At yung buong governance mo, doon mo dadalhin. Dahil yun ang target mo di ba? Yun ang target. Bakit hindi niya ni-report na ang naging priority ng administrasyon ay LNG instead na renewable energy, at ang LNG ay i-import pa natin. So lalo mapapamahal ang kuryente natin. Pero yan yung pumasang batas. Diba? Wala kasi dito. Shelo from the start Diba? Wala siyang ma-report na accomplishment sa batas kasi pag malaman natin kung ano yung mga pumasang batas, nakita mo kung sino yung mga interest na nakinabang. Halimbawa, tayo lang naman ang bansa sa region na hindi subsidize ang energy. Diba? Tayo lang ang hindi. Kaya tayo yung third na pinakamahal after Singapore and Japan, who are practically first world. Actually, yan. Myth yan. Kasi ang energy natin pwede mong i-charge at reimburse against costing. Ngayon, 200% na ng energy cost mo ang pwede mong reimburse under Create More. Nako, mahabang discussion yung baka bukas tayo matapos pag pinag-usapan natin energy. Na hindi naman yung diniscuss sa SONA. Pinag-usapan, ang binida niya yung bilang ng mga households na meron na raw kuryente. Pero nung pinapakinggan ko yung part na yun, sabi ko, Diyos ko po, 2025 na. Ganun pa rin pala yung bilang ng mga kabahayan sa Pilipinas na walang kuryente. Akala ko nandun ba tayo sa nasa 1920s, no? 2025 na tayo. Pinag-usapan mo kasi ang investment. Kailangan mo pag-usapan yung comparative advantage. At isang element ng comparative advantage ay yung cost of energy.